Amen. And gusto ko pong pasalamat ulit kay na Brother Joseph sa tanan po nila sa pagpapatuloy po pagpapagamit sa ating po dito sa para magkaroon po tayo ng service sa Labanya, Cavite every once a month. And gusto rin po pasalamat sa mga nakarating. Thank you very much po. Naging encouragement po kayo sa amin. Uh, and nandiyan po kayo sa John chapter number 15. Na gusto ko lang po maunawaan po ninyo kasi every time na binabasa po natin yung or maraming mga tao na nagbabasa po ng John chapter 15, ang palagi po nilang tingin doon sa parable po na yun. Kasi if you're gonna look at it, this is a parable na sinasabi ni Jesus Christ, sabi niya sa verse 1, I am the true vine, and my Father is an husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more. It may bring forth more fruit. And pag tinignan niyo po, pag binaba niyo pa po siya sa verse number sa verse number wait lang po. Kasi meron po yung part sa verse po na yan na sinabi niya, sa verse 6 po, pag tinignan niyo sa verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and man gather them and cast them into the fire, and they are burned. And gusto ko po maunawaan po ninyo na marami po mga tao nagkakamali po sila ng interpretation in terms of of John chapter 15 kasi nako-confuse po sila dun sa part ng verse 6 kasi sabi doon that men gathered them and cast them into the fire. So ang akala nila is the fact na kapag ang isang tao or isang Kristiyano ay hindi nagbubunga, o akala nila ito ay symbolism na tatanggalin siya ng Diyos at ilalagay siya sa impyerno. Okay? But I want you to understand na actually ang John chapter 15 ay hindi po siya parable na nagpipicture ng salvation. Okay? Ito po ay patungkol sa isang soul winner. Kasi kung titingnan po natin, ang fruit na sinasabi po ng Bible dito is soul winning. Sabi ng Bible, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. So, ang fruit na tinutukoy po dito is hindi dahil nakagawa ka ng mabuti or something like that, kundi ikaw mismo sa sarili mo ay nag-produce ka ng kapwa Kristiyano mo, ng kapwa mananampalataya mo. And gusto ko po maunawaan nyo, pag tinanibay ko kayo doon sa verse 2, kasi ang comparison na nilalagay ni Jesus Christ, kasi sabi niya dito is, sa verse 1 sabi niya, I am the true vine. Now, siguro ano sa atin to, what do you call this, medyo novel sa atin yung idea kasi hindi naman tayo madalas na nagtatanim ng vine, okay? And I mean, sa amin dati ang madalas na tinatanim lang natin na vine is kamote, okay? And hindi natin actually makikita yung, or let's say for example, ampalaya or something like that, okay? Kasi yun yung vine, right? Yung vine. And pag tingnan niyo yung tanim na yun, usually makikita niyo na meron lang siyang isang puno. Right? And yung puno na yun ay lumalaki at saka siya kumbaga kumakalat. Even the Bible describes this sa Genesis kasi sabi ng Bible tungkol kay Joseph, he's a vine na parang spread it forth sa wall, right? And so makikita niyo na nag-spread siya pero meron lang siyang isang pinakasanga, and that is the true vine. And sinasabi ng Bible or sinasabi ni Jesus Christ dito na si Jesus Christ siya yung pinakapuno. Okay? And sabi ng Bible yung Father, God the Father, siya yung husbandman. Ano yung ibig sabihin ng husbandman? Well, siya yung magsasaka. Okay? Kasi yung husbandman in the 60s or in the 1960s, nung panahon na translate yung Bible sa King James, ang husbandman is magsasaka. Okay? So, siya yung may-ari. Hindi lang siya basta asawa na lalaki. Okay? Kasi di ba pag husbandman, inisip natin asawa na lalaki. But it's not just that. He's a owner. He's a farmer actually na nagtatanim. And ang sinasabi ng Bible na si Jesus Christ yung sanga, yung pinaka-main na sanga, at ang nag-aalaga sa sanga na yon ay yung God the Father. Okay? Showing the relationship that God the Father have between God the Son. And sabi ng Bible sa verse 2, sabi ng Jesus Christ, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Now, maraming sasabi, ibig sabihin ba nun, Brother Chris, na kailangan kong magbunga para maging akong mananampalataya? Akin po, this is my personal opinion. I don't know kung may iba pang interpretation dito yung ibang mga pastor or something like that. But for me, yung sinabi niya pong every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, that pertains to the people that are not saved. Okay? Now, pwedeng sabihin na, akala ko, Brother Chris, patungkol lang to sa mga saved na tao. But for me, kasi ang akin dito, pag binasa ko to, I kind of be reminded of Romans 10, na pag tinignan nyo doon, yung sabi ng Bible na yung Israel,
they were grafted out, they were rooted out, parang tanggal sila sa branch, okay, kasi hindi sila nagbubunga. And those people are not saved because they don't believe on the Lord Jesus Christ. So yun yung tingin ko doon, kaya nung sinabi niyang every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Okay? Kasi tinatanggal sa isang simbahan yung mga tao na hindi saved, okay? So that ang sabi ni Jesus Christ, yung second part ng verse, sabi doon, every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. So sabi ng Bible, na kapag ikaw ay hindi nagbubunga, sabi ng Bible, tatanggalin ka doon, and yung nagbubunga na sanga, okay, ang sabi niya is ipurge. Okay, anong ibig sabihin ng purge? Well, the dictionary meaning ng purge is to make free of something unwanted. So, ibig sabihin ay kukultivate niya at tatanggalan niya ng mga bagay na ayaw or hindi maganda para sa sanga na yon, para ang purpose daw is magbunga siya ng mas marami pa. Okay? Now, gusto ko pong makita ninyo na hindi lang po ito sa John chapter 15 tinuturo ng Bible na kapag nagbubunga ka, in order for you to bear much fruit, na kailangan mong dumaan sa mga purging or sa mga masasakit na bagay so that matanggal yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa'yo, so to speak, ng Bible. Punta po kayo ng Luke chapter 13. And pakilagyan lang po ng bulletin or ng something or ng mark dyan sa John 15 kasi yan po yung magiging text po natin for this afternoon. Kasi sa Luke 13, meron din pong isang parable na binigay si Jesus Christ. And tingnan niyo po sa verse 6, Luke 13 verse 6, sabi po doon, he spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it the ground? So ito po isa po sa mga gusto ko mapakita sa inyo, kasi dito sa illustration na to, sa parable po na to ni Jesus Christ, ang object is yung fig tree, and sabi ng Bible na yung fig tree po na yon ay wala siyang bunga. Okay? And that's the reason why I said a while ago na yung branch na tinanggal doon sa John 15 is not saved kasi itong fig tree na to na hindi nagbubunga, hindi naman siya totally tinanggal or hindi siya totally pinutol. Kasi if you're gonna read it, verse 8, sabi doon, and he, yung dresser ng vineyard, sabi doon, and he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. Okay? Kasi meron ang may-ari ng lupa, yung certain man na may vineyard, sabi niya, hindi naman nagbubunga tong puno ng igos na to. Putulin mo na, sayang lang yung pwesto niya. Okay? Sabi doon, why cumbereth it the ground? The word cumbereth means to hamper or to hinder or to occupy space uselessly. Sabi, dekorasyon lang yun, wala namang kwenta yan eh. Ba't hindi mo na lang tanggalin? And sabi ng dresser, sabi niya, Lord, huwag mo muna tanggalin. Bigyan mo muna siya ng 1 taon, hayaan muna natin siyang huhukayin ko muna siya, and sabi doon, dung it. Pag sinabing dung it, okay, lagyan mo siya ng pupo. Okay, lagyan mo siya ng fertilizer. Okay, lagyan mo siya ng mga masasamang bagay para, sabi doon verse 9, and if it bear fruit well, and if not, then thou shalt cut it down. Okay, so sinabi ng Bible na kapag nag-bear siya ng fruit, yeah, great, pero kung hindi, saka siya putulin. Now, what I want to show you is that dito sa kwento na to, sa parable na to, okay, hindi pinutol totally yung puno, pero binigyan siya ng chance. Okay? And this afternoon, ang gusto ko pong ipakita sa inyo is the fact na when we bear fruit, that is soul winning, tama, tayo lumalabas, humahayo tayo, ang sinasabi ng Bible na para tayo ay magkaroon ng maraming bunga, kailangan nating dumaan sa maraming mga pagsubok. Now, recently, nag-preach po ako sa Verity Baptist Church Manila ng sermon na entitled The Necessity of Evil. At dun po sa sermon po na yun, pinakita ko po from the Bible na may mga bagay na kailangan necessary yung masama. Kasi di ba, tinitingnan natin mga tao, pag masama, dapat hindi nangyayari. Okay? But what I'm saying is that there are sometimes na may mga bagay na kailangan mangyari sa atin na masama,
so that it can build our character. Para mabuo yung ating person, yung mabuting pag-uugali natin, yung character natin, so to speak. And ngayong hapon, gusto ko pong pag-usapan natin is paano natin i-build yung character natin sa pamamagitan ng soul winning. Okay, building your character through soul winning. Kasi sabi doon, para tayo ay magbigay pa or mag-bear pa ng maraming mga fruits, di ba? Para tayo mag-bear ng much fruit, sabi ng Bible sa John chapter 15 verse 2 that we should be purged. Sa Luke chapter 13 verse 8, sabi doon that tayo ay kailangan i-dung. Kailangan tayo lagyan ng pupo or kailangan tayo lagyan ng fertilizer para tayo ay magbunga muli ng mas marami. And gusto kong ipakita sa inyo na kapag kayo ay nagso-soul winning, and when I say nagso-soul winning kayo, I'm saying that you are dedicating your life sa soul winning. Okay? Kasi maraming mga tao, ang isip lang nila ng soul winning is either optional. Okay? Sige, magso-soul winning ako paminsan-minsan. Okay? Pero gusto ko maunawaan ninyo na hindi po kasi yun ang commandment ng Diyos. Okay? Ang commandment ng Diyos is dapat tayo mga Kristiyano, tayo ay dapat na dedicated sa soul winning. Napunta po kayo ng Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 as a way of introduction para magpakita ko po sa inyo na ito pong bagay ng pagso-soul winning, hindi po ito optional sa isang Kristiyano. Okay? Now, hindi ko sinabi na kapag hindi kayo nagso-soul winning, hindi kayo saved. Okay? That's not my point. Pero ang sinasabi ko po sa inyo is that kapag kayo ay saved, ine-expect ng Diyos na kayo actually ay lumalabas at humahayo sa pag-declare or pag-preach ng gospel. And I'm not also saying, but just to make it clear, hindi ko po sinasabi na kailangan 24/7, 8 hours na sa labas kayo para mag-soul winning. I'm not saying that. Ang sinasabi ko lang po is dapat consistent kayo. Okay? Hindi ko sinabi ko gaano kadami. Ang sinasabi ko dapat consistent. O hindi natin pinag-uusapan kung gaano kadaming oras kang nagso-soul winning sa labas. Ang tinatanong, ang gusto kong i-realize natin is, gaano ba ako kadalas mag-soul winning? Okay? Kasi, for example, pwede namang, sige, tuwing mission trip, 8 hours kang nagso-soul winning. Pero once a year yun. I think consistent lang, okay? Brother Chris, consistent ako once a year. Okay? Pwede mong sabihin yun, okay? Pero, what I'm saying is, dapat meron kang dedicated time na, etong araw na to, magso-soul winning ako. Regardless kung isang oras yun, or 30 minutes yun, or 2 oras yun, or whatever, ang pinag-usapan, gaano ka kadalas nagso-soul winning. Okay? Kasi that is a ordained service na sinasabi ng Bible na kailangan nating gawin. Alam na natin lahat yung Matthew 28. Alam na natin yung Mark 16. Pero gusto kong patunayan sa inyo na kapag kayo ay na-save, sabi ng Bible that inordain ng Diyos na kayo ay magpahayag ng gospel. Tingnan niyo po sa Ephesians chapter 2. Kunin natin yung context. Kasi obviously, alam na natin yung Ephesians 2:8 and 9. Tama? Pero tingnan natin yung context kung bakit ba sinabi na for by grace are you saved through faith, and it is not of yourselves, it is a gift of God, not of works, as any man should boast. Tingnan niyo yung verse 4. Sabi doon, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, then, when you were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace, you're saved. So, sinasabi ng Bible na dahil sa awa ng Diyos, sabi ng Bible, God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, sabi ng Bible na binigay siya sa atin yung pagmamahal niya at ipinakita niya yun sa pamamagitan na habang tayo ay makasalanan, si Jesus Christ ay binuhay tayo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Right? We understand that. Now, verse 6, sabi doon, and hath raised us up together and make us sit together in heavenly places in Christ Jesus. And hindi niya lang tayo iniligtas, kundi sabi niya doon, sa later part ng verse 6, sabi doon, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Teka lang, Brother Chris, hindi ako nakaupo pa sa trono ng Diyos ngayon, hindi ko pa kasama ang Diyos. Pero I want you to understand na nung sinulat to ni Paul, these are the words of God, and sa Diyos, it's as if na tayo ay nakaupo na kasi ang Diyos ay omnipresent, omniscient siya, walang oras sa Diyos. Okay, so kumbaga parang
yung lahat ng ganap o lahat ng nangyari from Genesis to Revelation, okay, para sa Diyos nangyari na lahat yon. Alam niya na mangyayari yon. And so dito, nung sinabi ng Bible na He made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, nakita na ng banal na Espiritu, nakita na ng Diyos na ito ay mangyayari. So kaya that's the way it was worded. Okay? And verse 7 sabi doon, and that in the ages to come, He might show us exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Christ Jesus. And sinasabi ng Bible na dahil tayo ay pinaupo na sa mga heavenly places na in the ages to come. Kaya di ba ang kaligtasan hindi siya mawawala? Kasi kahit na anong mangyari in the ages to come, He might show us the exceeding riches of His glory. Kayang ipakita ng Diyos yung kanyang biyaya sa ating mga buhay. Tapos doon saka pumasok yung word na for. Okay? Yung Ephesians 2:8 and 9. Kasi sabi doon, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So gusto ko maunawaan ninyo, yung premise is the fact na gustong ipakita ng Diyos yung biyaya niya sa atin. And yung susunod na part doon, yung verse 4 and 7, yun yung proposition. Gusto ng Diyos ipakita ang biyaya niya sa ating mga tao, sa ating mga taong ligtas na. Okay, sa mga tao na nampalataya na sa Kanya. Bakit? So, ang question, bakit? So, ito yung dahilan. Magbibigay niyo si Paul ng dahilan. Ang unang dahilan niya, sabi ng Bible, for by grace are you saved through faith. So, dahil makikita ninyo yung exceeding na biyaya ng Diyos sa buhay ninyo sa habang panahon in all ages. Bakit? Kasi kayo ay saved through faith. It is not of yourselves, it is the gift of God, not of works, as any man should boast. Okay? Pero, verse 10, sabi niya doon, for we, so yung for po doon, hindi po ibig sabihin na dahilan doon sa saved by grace. Okay, kasi karamihan, and the reason why I'm saying this is karamihan kasi, kapag sinasabi nila, di ba, Ephesians 2:8 and 9, tapos itong mga Bible Baptists, hindi mo binasa yung verse 10. I was like, hindi naman actually, kasi yung verse 10 is a preposition, ang sinusupport ng statement ng verse 10 is hindi yung Ephesians 2:8 and 9, ang sinusupport niya actually is yung verse 4 and 7. Pag tinignan nyo sa context, right? So, walang kanalaman yung for by grace are you saved through faith, it is the gift of God, not of works, as any man should boast, for we are His workmanship. So, kasi ang interpretation nila, for by grace are you saved through faith, it is not of yourself, it is the gift of God. Therefore, ang dahilan nun, so because, di ba, yun ang dahilan niya, kaya kailangan mo gumawa sa Diyos. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible doon. Ang context is dahil bibigyan ka ng biyaya ng Diyos. Una, ang dahilan is because of the fact that you are saved. And secondly, sabi doon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Okay? Brother Chris, ano po ba ibig sabihin ng for we are His workmanship? You don't have to turn there, pero sabi po sa Philippians 1 verse 6, sabi po doon, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So, yung sinasabi ng Bible na nung kayo ay na-save, not totally na perfect na kayo. But from the beginning na na-save kayo, sabi ng Bible, kumilos ang Diyos, ang banal na Espiritu sa inyo, so kayo ngayon ay tinatrabaho na ng Diyos. Now, pag inaral nyo po yung Philippians, yung book of Philippians, kaya po doon sa chapter 2, I believe, sabi niya po doon, work out your own salvation. Kasi ang purpose po doon is kapag kayo, ang Diyos kumikilos na sa inyo, and kailangan yung kailangan yung kumbaga salubungin yung gawa ng Diyos sa inyo. Not necessarily na para maligtas kayo ulit, okay, kundi kasi kumikilos na yung Diyos sa inyo. So, parang ang sinasabi ni Paul, mahiya ka naman, yung Diyos nga kumikilos sa iyo, tapos ikaw hindi ka gagawa. Right? So, yun ang ibig sabihin po ng work out your own salvation. Hindi po ibig sabihin na kailangan mo trabahuin yung kaligtasan mo or something like that. May kaligtasan ka na, and dahil may kaligtasan ka na, kailangan mong tugunan yung ginagawa sa iyo ng Diyos. Make sense? Okay? And, pag tinignan nyo, sabi doon, for we are His workmanship, so kumikilos na ang Diyos sa inyo, and sabi ng Bible, created in Christ Jesus, kasi di ba sabi ng Bible, na we should be a pattern, na ang Diyos, pinapattern tayo sa kanyang anak na si Jesus Christ, that we should be like His Son. Okay? Para saan? Sabi doon, unto good works. Right? Okay? So, gusto ko maunawaan ninyo, kasi when you look at verse 10, iisipin nyo, Brother Chris, good works, parang general idea yon, di ba? Okay? Parang general, basta kailangan mo gumawa ng mabuti.
Huwag kang papatay. Huwag kang magsisinungaling. Good works yun. Di ba? Okay? O di kaya, kailangan maging mabait ka. Kailangan makita sa iyo yung fruit of the Spirit. And all of those things are good. Okay, hindi ko sinasabi huwag natin gawin yun. But what I'm saying is actually, pag tinignan niyo po yung context, okay lang na i-assume natin na yung good works doon ay general, in a sense, kung wala yung susunod na part ng chapter, ng verse. Kaso lang, dinescribe niya kung ano yung good works. Tingnan niyo po yung sunod doon. Sabi doon, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained. Ano yung ordained? Means appointed. Means itinalaga. Means sinisip na ng Diyos na ito mismo yung magiging good work na kailangan mong gawin. That we should walk in them. So, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na yung good works doon, hindi lang siya basta general, kundi ang sinasabi ng Bible na yung good works na yun, itinakda ng Diyos na yun ang gagawin ninyo sa kapag kayo ay naligtas na. Now, question, ano ang itinakda ng Diyos na kailangan nyong gawin kapag kayo ay naligtas na? Meron bang verse sa Bible na, I'm saying na hindi nyo kailangan gawin yun. What I'm saying is, sinabi ba ng Bible na kapag ligtas ka na, huwag ka papatay? Basta ligtas ka, huwag ka papatay ha. Basta ligtas ka, huwag ka magsisinungaling. Basta ligtas ka, kailangan mo magbigay sa mahirap. Basta ligtas ka, kailangan mo gawin itong mga mabubuting bagay na to. Ang question, ano ba yung inordain ng Diyos na kailangan natin gawin as saved people? Hindi ba sabi niya sa Mark 16, go into all the world and preach the gospel to every creature? Right. So, ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na yung which God hath before ordained that we should walk in them, hindi po yun basta lang ordinaryong good work na magpakabuti ka, magsimba ka ha, o huwag kang gagawa ng kasalanan ha, maging mabuti ka sa kapatid mo ha. Hindi lang po yun basta gano'n, kundi sabi ng Bible, it was ordained na ito ang kailangan mong gawin. Ano yun? Na ipahayag ang kaligtasan sa buong mundo. Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang bayan ng Israel? Right? The reason why God chose the country of Israel, the nation of Israel, hindi po dahil, sabi nga sa Deuteronomy, hindi dahil marami silang tao. In fact, sabi ng Bible ko, konti sila. Okay? Hindi sila pinili dahil kay Jacob or kay Abraham. The reason why God chose a nation na maging nation niya is because of the fact na yon ang magiging example na merong Diyos at ipahayag ang kaligtasan na dadalhin ng Messiah sa buong mundo. Kaya nga sila pinalitan. Right? Kaya hindi ko mag-gets yung mga Zionists na babalik ang Diyos sa Israel. Pinalitan na sila. Okay? Sabi niya, the kingdom shall be taken from you and shall be given to a kingdom which bringeth forth fruits thereof. Which bringeth forth the fruits thereof. Ano yun? Hindi po yun kingdom of Saudi Arabia. Okay? Baka iniisip nyo, another kingdom of Saudi Arabia. Hindi po yun yung kingdom of Saudi Arabia. Sabi ng Bible, we are holy nation. Ang katipunan ng mga mananampalataya sa buong mundo ay isang banal na bansa na isinugo ng Diyos para magpahayag ng salita ng Diyos. Para Para i-preach yung gospel ng kaligtasan. And gusto ko po maunawaan nyo na nung kayo ay na-save, okay, inordained na ng Diyos na kayo ay mag-soul winning. So it's not necessarily an option na baka pwede naman every once a quarter or once a year. Okay, na kung yan ang idea nyo ng soul winning, I don't know, pero I don't think na pwede nyo sabihin na consistent ako nagpapapayat pero nag-exercise lang ako once a year. Di ba? Kasi ganun yun eh. Parang sinasabi mo, magso-soul winning ako once a year. So sumusunod ako sa Diyos. Consistent ako pero masasabi mo, for example, mag-exercise ka, magka-cut ka ng weight. Tapos mag-exercise ka ng once a year. O consistent ako Di ba? Ganun ba yung logic ninyo? I mean, kapag sinabi niyo consistent, na sumusunod kayo, meron kayong direct time na ito nilalaan ko para sa soul winning. Okay? Para And I'm not saying na kailangan tuwing Wednesday, yun lang Ang sinasabi ko is the fact na kayo mismo sa sarili niyo, kasi magkakaiba tayo na schedule mga kapatid. Hindi ko naman pwedeng diktahan yung buhay ninyo na, alas 10, kailangan gising ka na O kailangan, Sabado may soul winning tayo. I'm giving an option. And nasa sa inyo po yun kung susunod kayo. Pero ang pinapakita ko sa inyo, dapat meron kayong set time na itong araw na to, itong oras na to, ito ay para sa soul winning. Okay? Napunta po kayo ng Acts chapter 7. Acts chapter number 7. And pag-aaralan po natin actually ay isang Bible character.
at kilala niyo po to, pag-aralan po natin yung buhay ni Moses. Kasi actually, yung ginagawa ko po itong sermon na to, nakuha ko po yung idea na to kay I think kay Brother Erman. Kasi one time nagpe-preach siya, tapos meron siyang term na sinabi. Sabi niya, maturity in soul winning. Okay? Hindi ko na maalala kung ano yung sermon na yun. Pero basta may term siya sinabi ng maturity in soul winning. And parang nag-stick out sa akin yun. Nasabi ko, oo nga no, ang tao, pag nagso-soul winning siya, nagmamature siya. Hindi ko alam kung na-observe niyo yun sa sarili niyo. Depende sa kung gano'n na kayo katagal na nagso-soul winning. Pero pag kayo nagtagal sa soul winning, makikita ninyo na kayo mismo, nagbabago yung character niyo, nagmamature yung pag-iisip niyo kapag kayo ay nagso-soul winning. Okay? And that's what I want you to see na kapag kayo nagso-soul winning, hindi lang siya exercise na bibigyan kayo ng reward ng Diyos. What I want to show you is the fact na yung mismong character niyo nabibuild siya habang kayo ay nagso-soul winning. And I was thinking na, sabi ko, kung gagawin kong sermon yung sinabi ni Brother Erman na maturity in soul winning, nag-isip ako ng Bible character na po pwedeng maging reference ng lahat. And I was thinking about Moses actually. Okay? Kasi si Moses, kung titingnan niyo siya yung parang, pag tinitingnan ko yung isang bagong Kristiyano, siya yung isang parang na naging zealous sa soul winning. Okay, parang siya yung perfect fit. Lahat ng aspect, yung buhay niya, I mean, pag tinignan ninyo, it's gonna be like, parang, etong mula sa pagiging baby Christian, na ayaw mag-soul winning, hanggang sa naging great yung kanyang testimony sa soul winning. Now, sa Acts 7 po kayo, let me read for you Exodus 2:12. Sabi ng Bible, si Moses po to, and he looked his way, and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian and hid him in the sand. Na gusto ko munang pag-usapan natin yung buhay ni Moses before niya kasi if you're gonna look at the life of Moses, yung pinaka-turning point niya doon is yung burning bush. Right? Nung nakita niya yung Diyos, nakakita siya ng bush na nasusunog pero hindi na uubos, hindi na aabo. Okay? And yung si God, nung nakita sa kanya yung Diyos sa burning bush. Okay? Pero bago yon, okay, gusto ko pong maunawaan ninyo na si Moses, very zealous na siya. Actually, before the burning bush, gusto ko makita niyo si Moses as a man full of zeal but rejected. Si Moses ay isang tao, nung bago niya makilala ang Diyos sa burning bush, isa siyang tao na marami siyang zeal, ibig sabihin very zealous siya, masigasig siya. Okay? Pero siya ay ikinatwa or inireject siya ng kanyang mga kababayan, ng kanyang bayan ng Israel. Tingnan niyo po sa Acts 7 verse 23. And when he was full 40 years old, talking about Moses, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel, and seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him that was oppressed and smote the Egyptian. For he supposed that his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood not. Ano pinapakita sa atin ng Bible doon sa part po na yun ng verse? Well, ang pinapakita po sa atin ng Bible na si Moses, mula nung pinanganak siya, hanggang sa lumaki siya, na uunawaan niya na ako ang gagamitin ng Diyos para iligtas ang bayan ng Israel from Egypt. Now, remember ang posisyon po ni Moses, nung siya ay pinanganak, actually pinagbawal ng Pharaoh na, kumbaga, gusto na Pharaoh patayin lahat ng mga bata. Right? Ng 2 years below, okay, lahat ng anak na lalaki ng mga Israelita kailangan patayin. And kasama po dapat doon si Moses. So, ang ginawa ng mga magulang niya, nilagay siya sa isang, what do you call that, nilagay siya sa basket, so to speak, and nilagay siya sa ilog, nakuha siya ng anak ng Pharaoh. Right? And lumaki siya, and ang pinapakita sa atin ng Bible, na bata pa lang si Moses, alam niya na siya yung magiging tagapagligtas ng bayan ng Israel. That's the reason why, pag tinignan niyo po mamaya titingnan po natin sa Exodus 2, that's the reason why pumunta siya sa kanyang mga kababayan. Hindi po accident, kasi di ba kapag pinanood niyo to sa pelikula, okay, it seems like parang aksidente lang na nakita ni Moses yung kababayan niya na, ang sama naman ng ginawa ng sundalo ng Egypt, kaya pinatay niya yung sundalo ng Egypt, right? It seems like that. Pero ang sinasabi ng Bible, actually,
hindi siya dahil dun lang. Aware siya na siya mismo ang gagamitin ng Diyos na maging deliverer ng Israel, right? Verse 26. And sabi doon, lumapit siya sa kanyang kababayan, pero hindi siya pinansin. Hindi siya, sabi doon, they understood not. Okay, hindi siya pinansin. And the next day, verse 26, he showed himself unto them as they strove, so, and would have set them at one again, saying, Sirs, ye are brethren, why do ye wrong one to another? But he that did his neighbor wrong thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us? Wilt thou kill me as thou didst the Egyptian yesterday? Then fled Moses, gusto ko maunawa nyo to, at this saying, and was a stranger in the land of Midian, where he begot 2 sons. So, pinapakita ng kwento, kasi here's my point. Kapag pinanood ninyo yung kwento ni Moses sa kung anumang pelikula na meron, okay, it seems like natakot siya dahil nalaman ng mga tao, 'di ba? Nalaman nung Israelita na pinatay niya yung Egyptian. Tama? So, ang iniisip natin, kaya tumakbo si Moses sa Egypt kasi natakot siya, napapatayin siya ni Pharaoh dahil pinatay niya yung Egyptian. Tama? Pero hindi yun yung nangyari. Kasi tingnan niyo sabi ng Bible. Sabi doon, sa verse 29, Then Moses fled at this saying. Ano yung saying? Who made you a ruler and a judge over us? So, hindi siya tumakbo dahil natakot siya na nalaman ng Pharaoh na pinatay niya yung Egyptian. Natakot siya kasi nireject siya ng mga kababayan. Sabi niya, sino ba ikaw para maging Hudyo, maging judge at maging ruler sa amin? Okay? Punta kayo ng Exodus 2. Pakita ko to sa inyo para maunawaan po ninyo. Exodus 2, tingnan natin yung actual story. Kasi yung Acts 7, it's a quotation of what really happened sa Exodus 2. Now, tingnan natin sa Exodus 2. Verse 11, And it came to pass in those days, when Moses was grown, that he went out into his brethren, and looked on their burdens, and he spied. Take note the word spied. Ibig sabihin, talagang minanmanan niya. Right? Minanmanan niya yung Egyptian na may sabi doon, and he spied an Egyptian smiting an Hebrew, one of his brethren. And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian and hid him in the sand. So, pinatay niya, tapos tinago niya sa buhangin. Okay? Now, Brother Chris, etong point ko sa'yo, isipin nyo, bakit sa buhangin? Kasi confident siya. Na kahit malaman yun, wala siyang pakialam. Alam mo kung bakit? Kasi tandaan nyo, si Moses ay adopted son ng anak ni Pharaoh. Supposedly, prince siya ng Egypt. Now, ito yung point ko, isipin nyo to. Kung si Moses nakapatay ng gwardya, okay, ng Egypt, and siya ay anak ng Pharaoh, right? Imagine niyo, pag nalaman ng Pharaoh yon, sino ang kakampihan? I mean, kung yun lang ang dahilan, ha? Kung sino ang kakampihan? Right? Yung anak ng anak niya? Yung apo niya, basically? O yung pamilya nung Egyptian na pinatay ni Moses? Isipin niyo in real life. Sa tingin niyo ba may laban yung sundalo nila na pinatay ni Moses? Dahil si Moses, Prince of Egypt siya. So, I don't think na si Moses ay umalis ng Egypt, umalis siya because of the fact na nakapatay siya. Okay? At tingnan nyo, verse number 13, And he went out, and when he went out the second day, behold, 2 men of the Hebrews strove together, and he said to him that did wrong, wherefore smittest thou thy fellow? And he said, Who made thee a prince and a judge over us? Intendest thou to kill me, and that as thou killedest the Egyptian? And Moses feared and said, Surely this thing is known. Yung ano yung known? Na tumutulong siya sa mga Israelita. Kasi imagine niyo, sa tingin niyo, sapat ba
na magalit. Kasi verse 15, pag tinignan nyo, look at verse 15. Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. Gusto siyang patayin ng Pharaoh. Bakit kaya? Kasi nakapatay siya ng Egypt. No. Kaya siya gustong patayin ng Pharaoh is because of the fact na naalaman ng ng buong Egypt na yung kanilang prince, okay, ay traidor at tumutulong doon sa mga Israelita. I mean, that's treason. So, kaya gusto siyang patayin kasi treason yung kasalanan niya. Sumusuporta siya doon sa mga alipin ng bayan ng Ehipto wherein prince siya. Kaya nung nalaman yun na tumutulong siya, umalis siya. Bakit? Kasi wala naman siyang support na makukuha doon sa mga tutulungan niya. Tama? In-reject nga siya eh. Di ba? Kaya siya umalis. Kasi anong mangyayari sa akin? Talagang mamamatay ako dito. Walang suporta sa akin. And things like that. Okay. At gusto ko maunawaan nyo. Teka lang. Brother Ricky, akala ko pag-usapan natin soul winning. Pero gusto ko maunawaan ninyo to na lahat tayo mga tao, alam nyo, lahat tayo mga Kristyano, alam nyo bakit tayo ayaw mag soul winning? We're fear of rejection. Tama? Ayaw natin na tayo ay ma-reject. Kaya ang unang-unang ayaw ng Kristiyano, ayaw niya mag-soul winning. Bakit? Kasi takot ako ma-reject. Hindi ba parang katulad din tayo ni Moses? Kaya sabi ko sa inyo, fit yung kwento ni Moses sa isang tao na nagsusoul winning. Kasi ang unang nade-develop kapag nagsusoul winning ka is kung paano mo i-handle yung rejection. Kasi yun yung mararamdaman mo. I mean, here's the thing. Kapag bago kang Kristiyano, don't expect na lahat ng lalapitan mo, sasagot sa yung oo. Sige, kausapin mo ako. I mean, ikaw na lang isipin mo sa sarili mo. Di ba? Nagmumuni-muni ka sa park. Nag-i-enjoy ka, tapos may lalapit sa'yo, pwede ka ba namin kausapin? Na wala ka man lang kaplano-plano whatsoever. I mean, syempre, ikaw rin mismo ayaw mo. I'm not saying na, I'm just showing you the human part na itong mga tao na to, na sa park, doon na sa park sila, ini-istorbo po natin sila. Okay? And there's a possibility na tayo po ay ma-reject. Pag nangato ka ng bahay, hindi ka naman po nila ine-expect na mangangato kasi hindi ka po nila papapasukin, bibigyan ka nila ng juice, okay, or papakainin ka nila or whatever. Now, great kapag nangyari yun. Pero here's the thing, seldom po, parang patak lang sa Middle East yung mangyayari na yun. Na papapasukin ka nila, mabait sila sa'yo. Never po tawag nito, hindi siya ganun kadalas na nangyayari. In fact, mas madalas pong mangyari, hindi! Busy ako! O, walang tao dito. Di ba? Mararanasan niyo po yung mga yun na sasabihin nila kakatok, oy, walang tao po dito. Tapos isipin mo na lang, hindi ka po ba tao? Or something like that. Okay? Pero totoo, di ba? Na tayo ay ayaw nating ma-reject. Katulad ni Moses, ayaw niya ma-reject. Umalis siya ng kanyang bayan ng Egypt dahil sinireject siya ng kanyang mga kasamahan. Okay? Ang question, ano yung solution doon? Punta po ng John 15. So, lagyan niyo po ng bulletin yung Exodus kasi dyan po tayo. Kasi again, compare po natin yung buhay ni Moses at ano yung mga buhay. So, meron kayong bulletin dapat sa Exodus at meron kayong bulletin sa John 15. John chapter 15. Anong solusyon doon, Brother Chris? Sipin nyo to, verse 18. Sabi ni Jesus Christ, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love his own, but because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Tandaan niyo po, kapag kayo naligtas, okay, hindi na po kayo sa mundo. That's the reason why, pag tinignan ninyo, ewan ko, kasi if you're gonna look at it, yung mga kaibigan ninyo before, hindi nyo na siya kaibigan ngayon. Okay, bakit? Kasi hindi ka na taga-mundo eh. Yung dating pinapalakpakan ka ng mundo, hindi na nangyayari ngayon. Bakit? Kasi hindi ka na taga-mundo. Okay? And in fact, I would say, yung iba dyan, okay, silently, not galit sa'yo. Okay? Kasi, you're not of the world. And here's the thing, paano ko nasabi yun? Kasi sabi ng Bible, if the world hate you, you know what that it hated me before it hated you. Galit ang mundo sa Diyos, kay Jesus Christ, and so therefore, galit sila sa'yo. So here's the thing, expect rejection. Learn to handle rejection. Kasi isa po yan sa mga characters
na ibibuild sa inyo kapag kayo ay nagso-soul winning. Alam niyo, di ba sa Pilipinas, lalo ngayon sa Pilipinas, ang mga tao ayaw nang mag-handle ng rejection. Gusto nila parang palaging oo. Di ba? Sa mga bata, mapapansin niyo po yung mga bata, ano gagawin nila? Pag hindi nila nakukuha yung gusto nila, iiyak sila. Bakit? Kasi ayaw nila ng rejection eh. Human nature po na ayaw natin ng rejection, and kapag tayo nagso-soul winning, pinapakita po sa atin na gusto na tayo po, nabibuild yung character natin kung paano tayo mag-handle ng rejection. Balik po kayo ng Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. So nakita natin si Moses bago siya mapunta sa burning bush, bago niya makita ang Diyos sa burning bush. He is a man that is full of sin. Masigasig siya eh, kaya nga siya pumunta dun eh. Di ba? Kaya nga siya pumunta sa kanyang mga kapatiran, gusto niya tulungan yung mga kapatiran niya because of the fact na masigasig siya. Kaya ko kayong ilabas dito dahil ako yung Prince of Egypt. Pero nireject siya. He was rejected. He's a man full of zeal but rejected. Wala siyang magawa. Right? Pero, so, that's the reason why masyado mababa yung moral ni Moses nung nakita siya ng Diyos. Okay? And I'm not justifying Moses kasi makikita natin sa susunod na part na to na actually, he's a man full of doubts. Okay? But he was used by God. Okay? Gusto ko makita ninyo. Nung panahon na burning bush na, nung nandun siya sa burning bush, nakita niya na yung Diyos, hindi na siya ganun kasigasig eh. Kasi nga na-reject na siya eh. Malungkot na siya, hindi niya nakaya, hindi niya alam kung paano i-handle yung rejection na naranasan niya doon sa bayan ng Egypt sa mga Israelita. So ngayon low moral na siya. Okay? Marami na siyang doubt sa sarili niya. Okay? Yun yung verse 1. Basahin po muna natin yung kwento. Sabi po sa verse 1, Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, kasi nakapag-asawa po siya sa Midian, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. So nasusunog yung bush, pero hindi siya napupok. Okay? And Moses said, I will turn now aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place wherein thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, and he was afraid to look upon God. So makikita niyo, mahiyain si Moses kasi nung sinabi niya, Lord, Lord, right? And obviously, syempre, kung siguro naman, kahit naman siguro ako, di ba? And hindi mangyayari sa atin to, just to be clear. Okay, hindi po mangyayari sa atin na may burning bush kayo na makikita, tapos tatawagin kayo, Moses, Chris, ganun, okay? Hindi mangyayari yun, okay? Pag nangyari po yun, nag-hallucinate po kayo, okay? Pero sinasabi niya, okay, na nahiya siya, okay, basically, sa Diyos. And verse 7, so bibigay ng Diyos yung mission kay Moses. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, to bring them up out of that land into a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now, ito yung mission. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Now supposedly, isipin niyo kasi again, ang gusto ko maunawaan nyo, alam na to ni Moses, mangyayari to sa kanya. Alam niya na siya yung gagamitin ng Diyos to deliver the people of Israel out of Egypt. Okay? And sinasabi niya, no, hindi niya, alam niya pero hindi siya, I think nung alam na ni Moses, hindi siya confirm. Hindi siya, nararamdaman niya na kaya niya, pero hindi niya confirm. And I think, kaya bumaba ang Diyos because of the fact na gusto niyang i-confirm kay Moses na ito talaga gagawin mo. Okay? Pero, okay, tingnan natin yung excuse ni Moses. Okay? First excuse,
Verse 11, and Moses said unto God, who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Ang sabi ni Moses, sino ba ako, Lord? Ang question, sino nga ba si Moses? Di ba? Okay? Basahin ko na lang po sa inyo, pero, punta ko na John 15. Basahin ko na sa inyo sa Hebrews 11 verse 24. Sabi doon, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Ano ibig sabihin nun? Kasi, ang ibig sabihin nun, tinanggihan niya. So, supposedly, siya dapat yung anak no anak ni Pharaoh, right? So, yung question ni Moses na, sa Diyos, sa burning bush, sino ba ako, Lord? Sino ka ba nga? Ikaw yung supposedly apo ng Pharaoh. Dapat kilala ka ng Pharaoh. Bakit mo sasabihin sa akin na bakit ako pupunta kay Pharaoh? Sino ba naman ako? Papansinin ba ako ni Pharaoh? Anak ka ni Pharaoh eh. Di ba? Supposedly, ino-offer sa'yo na maging anak ka ni Pharaoh, tinanggihan mo nga lang, and that's a good thing, yes. Pero dapat hindi mo pinag-doubt or hindi ka nag-doubt dun sa sarili mo kung sino ka nga ba. Kasi alam mo sino ka eh. Ikaw yung anak ni Pharaoh. And even before, alam mo na ikaw yung may kapasidad na mag-alis sa mga sa mga Israelita out of bondage. Alam mo na kaya mong gawin yun. Ang question, sino ka? Ang sinasabi mo, sino ba ako? And here's the thing, parallel sa mga soul winners ngayon, sa mga Kristiyano ngayon, ito madalas sinasabi, sino ba ako? Bakit ako lalabas? Bakit ako kailangan mag-preach? Sino ba ako? Hindi naman ako yung pastor. Sino ka nga ba? Di ba ligtas ka? Let me show you, sino ka sa Bible? Ano ang tingin sa'yo ni Jesus Christ? Tingnan niyo, John 15 verse 13. Sabi mo na, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Sino ka? Sabi ni Jesus Christ, ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Hindi mo ba alam na kapag ikaw sumusunod ka sa kalooban ng Diyos at tawag sa'yo ng Diyos, kaibigan? So, kung sasabihin sa akin, sino ba naman ako, Brother Chris? Hindi ako pastor. Hindi ako magaling mag-preach. Hindi ako ganito, ganyan. Kaibigan ka ng Diyos, sabi ng Bible. If you're following God's commandment, the Bible says you are the friend of God. At tatanungin mo, sino ka? Kaibigan ka ng Diyos. And pansinin niyo kung bakit kayo tinawag na kaibigan. Sabi doon, henceforth, verse 15, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Alam niyo yung pinaka-isang stupid na reason, hindi ko naman alam kung paano mag-preach ng gospel, bakit hindi mo ba nalaman kung paano ka na-save? Right? I mean, regardless, sige, wag na natin, ewan ko, pero I'm not saying na wag kayong gumamit ng Bible verses kapag magsusol meaning kayo, okay, which is wrong. Okay na hindi kayo gagamit ng Bible verses. Pero here's the thing, John 3:16. Okay? I mean, don't get me wrong, okay? Obviously, kailangan natin, magiging magaling ka, kailangan ng practice para magaling ka na maging magaling ka sa pagpe-present ng gospel. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan gawing excuse yun na hindi nyo ako magaling magsalita eh. Sino ba naman ako? Alam mo kung paano ka naligtas. And meron kang Bible verse na alam, John 3:16, gamitin mo yun. Wala namang sinabi sa Bible na kailangan at least 5 verses ang gamitin mo para maligtas yung tao. Ang sinabi lang doon, kailangan may Bible verse ka na gamit. Di ba? So kahit John 3:16 lang, basta wag naman yung NIV kasi one and only son yung nakalagay doon, hindi naman only begotten son. Okay, kaya hindi talaga maliligtas sa John 3:16 nagamit yung NIV kasi yung nakalagay doon, one and only son. Hindi only begotten son of God. Okay? So yun yung difference po doon pag di nyo alam. Pero sabi ko, kung alam mo yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano bang kailangang verse? Yun na yun eh. E di kwento mo sa kanya kung paano ka naligtas, nanampalataya ka, sabi doon, whosoever believeth in Him. Andun na lahat ng kailangan mo. So, tapos sasabi mo sa akin, hindi ako marunong eh. Sino ba naman ako? Right? Ganun tayo. Punta ka ng 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Hindi po ako naniniwala, Brother Chris, na kaibigan ako ng Diyos. Okay. So, kung hindi ka kaibigan ng Diyos, baka ito mag-work sa'yo.
Verse 18. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Sabi dun, all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ. So sino ka? You're an ambassador for Christ. Sige na, wag ka nang maniwala, kaibigan ka ng Diyos kapag sumusunod ka sa kautusan niya. But here's the thing, sabi ng Bible, you are ambassadors for Christ. So, kung sino ka, ambassador ka. Imagine mo, di ba, sa isang bansa, ginagalang yung ambassador. Now, here's the thing, hindi ko sinasabing ginagalang ka ng maraming mga tao kapag nag-preach ka ng gospel. But what I'm saying is, ang trabaho mo dito ay ipahayag kung ano yung kalooban ng Diyos para sa mga tao. Hindi ba't ganun ang kailangan imagine ninyo, kapag for example, biglang nagkaroon ng gulo, nagkakaroon naman ng gulo talaga sa West Philippine Sea. But for example, di ba, nagkaroon ng kaguluhan, nagsaypuan ng dalawang barko ng Pilipinas at ng China. Tapos yung ambassador ng China, wala man lang sinabi sa ambassador sa Pilipinas. Anong silbi ng ambassador ng China dito sa Pilipinas? Kung wala naman siya gagawin, right? Kasi sinasabi ng Bible na tayo, okay, sabi ng Bible actually, kung save ka, kung binigay sa iyo yung ministry ng reconciliation, and therefore, kasama po doon yung pagiging ambassador for Christ. So, wag nyo tatanong, gusto ko tatanong nyo sa sarili niyo, kaya hindi kayo nagsosoul winning, is because of the fact na, sino ba naman ako? Ako na magsasabi sa inyo, number one, kaibigan ka ng Diyos, at dahil kaibigan ka ng Diyos, alam mo kung ano yung kailangan gawin. Kasi sabi dun, di ba sa verse na kanina, I called you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. So, kaya kayo niya tinatawag na kaibigan. Kasi alam mo kung ano yung kailangan gawin. Right? And second, di ko ayaw maniwala kaibigan ko. Ako na magsasabi sa inyo, ambassador for Christ ka. Alam ka na bang ambassador ka, tapos hindi mo alam kung ano gagawin mo. Right? Given na yun, alam mo kung ano sasabihin, and hindi mo kailangan mag-doubt kung ano yung gagawin mo, right? That is your identity in Christ. Balik kayo Exodus chapter 3. So, yun yung unang excuse. Parang napaka-dumb, di ba? Sino ko? Bakit ako pupunta kay Pharaoh? Pero yun ang excuse ni Moses. And here's the thing, I'm not saying na mas magaling ako kay Moses or something like that. Kasi lahat po tayo dumadaan sa ganung problema. Tinatanong natin sa sarili, sino ba naman ako? Kaya ko bang gawin yung ginagawa ng mga tao na to? Pero gusto ko na makita ninyo na si Moses ay katulad nating mga tao na even though siya ay great prophet sa panahon natin yun, dumaan siya sa mga pagkakataon na kinu-question yung sarili niya, sino ba ako? Right? Second excuse. Verse 13. Exodus 3 verse 13 sabi doon, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say unto me, what is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am that sent me unto you. And this one, yung verse 13, normal lang na question yun eh. Kasi tatanungin nga naman, kung ikaw nga naman sinugo, ano sasabihin kong pangalan? Right? Punta in chapter 4. Kasi after nyan, ipinaliwanag din ako ano yung dapat gawin. Right? Sa verse 15, and so, pababa, pinapaliwanag niya dyan, o kailangan pumunta ka kung kanino. Pumunta ka sa elders of the Israel, sabihin mo ganito, ganyan, and things like that. And maniniwala sila sa'yo. So, ina-assure ng Diyos, si Moses, na kahit anong mangyari, pwede mong, maniniwala sila sa inyo kasi sa'yo, kasi kasama mo ko. Okay? Pero ito yung ironic. Kasi pag sumunod na chapter 4, yun yung verse 1, sabi doon, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me. At, pansinin yung statement hindi niya sinabing, will they believe me? Hindi po question yun eh. Statement yun. Sabi niya, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. And the Lord said unto him, what is in thine hand? He said, a rod. And he said, cast it to the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it. So natakot siya kasi yung tungkod niya naging ahas. And the Lord said unto Moses, put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath appeared
unto thee. So, ang solusyon ng Diyos, o sige, dahil natatakot ka, sino ba naman ang maniniwala? Walang maniniwala sa akin. O sige, in fact, yung binasa ko po sa inyo, yung verse 2 to verse 5, yun po yung unang milagro eh. Di ba? Yung tungkod naging ahas. Actually, may pangalawa pa dyan. Yung kay Mayngan naging leprous, di ba? Nagkaroon ng ketong. Tapos kung pinasok niya ulit, nawawala yung ketong, di ba? And at that time, milagro yun because of the fact na walang gamot sa ketong. Okay? So, inassure siya ng Diyos na dalawang milagro na yung bitbitin mo para sigurado na maniniwala na sila sa'yo. Pero sabi niya, hindi sila maniniwala sa akin. It's sort of like parang si Isaiah, di ba, sa Romans, sabi niya, who will believe our report? Right? And sometimes, ganun tayo mga Kristiyano to the point na, well, balik ko kayo John chapter 15. Sabi niya, takot tayo na walang maniniwala sa atin. Right? Sino ba naman maniniwala sa atin? Hindi mo pa ka tinatry. Itry mo muna. Bakit ka nag-a-assume, right, na walang makikinig sa'yo or walang maniniwala sa'yo? Hindi mo pa nga tinatry. Di ba? Parang, and that's minsan sa atin sa soul winning, di ba ganun minsan thinking natin, na ito yata mukhang hindi sa akin makikinig. Right? Paano mo nalaman? Hindi mo pa nga tinatry. Right? Lapitan mo kaya muna. So, kapag nireject na niya, saka mo sabihin, hindi siya naniwala sa akin. And here, again, point number 1, we should learn how to accept rejection. Right? Ayaw niya eh. Pero, ang sinasabi, kailangan itry mo. Kasi number 1, inutos sa'yo ng Diyos yan. Okay? And hindi ba character building yon yung character natin mas nabibuild kapag gumagawa tayo ng mga bagay. Ang point ko, pag gumagawa ka ng bagay na ayaw mo, na kailangan mong gawin, doon nabibuild yung character mo. Right? Natututo ka kasi ng obedience. Okay, obedience to your authority. And that's character, di ba? Na ang tao, and alam nyo, kailangan natin ngayon sa maraming mga tao, ang pagsunod sa kahit ayaw nila. Kasi minsan, di ba, kahit sa trabaho, kapag ayaw, hayaan na lang natin. Wala lang tayo magagawa, ayaw niya. Pero, inuutos ng boss mo eh. Bakit ayaw mong gawin? Yun ang question ko actually. Right? And here's the thing. Kasi sabing madali yun. Kasi minsan kahit ako, okay, minsan ganun din ako, wherein parang, ay mukhang ayaw niya. Huwag na, di ko nakakausapin to. Pero again, what I'm saying is, ang pinapakita sa atin ng Diyos is, na kaya niya tayong gabayan and huwag tayong matatakot mamili. Okay? Kasi, di ba, ito yung question sa atin. Ito yung laging nasa isip natin kapag pag mag-solve winning tayo, tapos nahihiya tayo or isipin natin, i-reject niya tayo. Kapag tayo ang iniisip ng bagong soul winner usually, kasi paano pag nakakita ako ng iglesia, or nakakita ako ng dating daan, o di kaya ng Mormons, o di kaya ng Jehovah's Witnesses, tapos paano pag tinanong ako na, brother, paano to sa Bible? Okay? Again, okay, hindi mo naman kailangan sagutin yun. Pero pansinin niyo sinabi ng John chapter 15 verse 26. Tingnan niyo sa verse 26. But when the Comforter is come, John 15 verse 26, but when the Comforter is come, who I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth which proceeded from the Father, he shall testify of me, and ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. Ano sinasabi ni Jesus Christ? Ang sinasabi ni Jesus Christ, na kayo ay nasa akin na from the beginning. Now, pag tinignan nyo yan, ang isa sa mga applications niyan is because of the fact that the disciples, syempre nung simula yung ministry ni Jesus Christ, okay, ay nandun sila kasama na ni Jesus Christ, correct? Pero, sasabihin nyo sa akin, lang, Brother Chris, hindi naman ako nakasama ni Jesus Christ from the beginning. Well, actually, kapag binasa mo to, this is from the beginning. Ayun yung maniwala sa akin, Genesis 1, in the beginning, right? So, ito yung beginning. Right? So, meron ka from the beginning until actually sa Revelation. So, you've been with the beginning. Alam mo lahat ng mga bagay. Kung babasahin mo to, okay. Pero again, the fear na hindi ko kasi alam bakit hindi sila maniwala sa akin. Again, number 1, hindi mo kailangan sagutin lahat ng tanong sa mundo. Ang kailangan mo lang sagutin is patungkol sa sabi. Paano, Brother Chris, pag binigyan ako ng verse na katulad ng, for example, work out your own salvation sa Philippians. O sabi dyan, work, di ba?
I mean, edi, isipin mo na lang, sabi, yung workout, I mean, hindi mo kailangan sagutin yun. Pero kung iisipin mo yung work out your own salvation, vague verse yun sa Bible eh. Okay, punta ka, isipin mo, sabi sa Bible, hindi sagutin mo na lang ganito. O, bibigyan ko kayo ng tip. Pag nakahanap kayo ng tao na tinanong, tapos hindi nyo alam yung verse, or kahit anong verse na interpretation na para nakakalito, para tricky yung verse. Okay, kunyari, Hebrew 6, pinakitaan kayo ng Hebrew 6, ganyan. Tapos sinabi doon na they will fall something like that. Na para ang tunog mawawala yung kaligtasan. O di bigyan niyo na lang ng Ephesians 2. Tapos sabihin ninyo na hindi ko alam pero ang alam ko walang contradiction sa Bible. So kung ito malinaw na verse, for by grace are you saved through faith, hindi po pwedeng ang interpretation niyan ay losing your salvation or something like that. Okay? Kasi walang contradiction sa Bible. Unless merong contradiction sa Bible, wala na tayong pagbabatayan ng katotohanan yan. Ngayon, pero may yung verse sa Bible, the Ephesians 2:8 and 9, John 3:16, Romans 6:23. Kasi here's the thing, ang mga kulto, yung mga Iglesia ni Cristo and things like that, ang ibibigay nila sa inyong verse, yung mga malalabong verses. Nakapanood ako ng video ng Katoliko na tawag nito, na ang verse na ginamit niya para i-disprove yung one save, always save, nasa Ezekiel. Sige nga, sino dito ang pupunta sa isang tao na random sa park, tapos sasabihin, alam mo ba sa book of Ezekiel? What in the world? I'm not saying na hindi dapat basahin yung book of Ezekiel, but what I'm saying is baka nga yung mga Katoliko hindi nila alam na may book of Ezekiel sa Bible. Diba? Tapos ikaw kukuha ka ng verse para i-disprove mo yung one save always save sa book of Ezekiel. Right? Nasabi doon kapag daw yung tao na matay sa kanyang kasalanan, siya ay mapupunta something like that. Pero sinasabi doon is in terms of this life, na kapag ikaw hindi ka nagsisi sa kasalanan mo in this life, mapapahama ka talaga, di ba? Pero ganun yung karamihan ng mga tao. And so, kayo, wag kayong mag-iisip na, hindi ko kaya. Baka hindi ko masagot yung gusto nila masabihin. Hindi sila maniniwala sa akin. Well, actually, alam niyo kung meron kayong Bible and you're faithful to God, na nagbabasa everyday, malalaman niyo po yun. Balik kayo ng Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. So, nakita natin, excuse number 1, na si Moses sabi niya, sino ba naman ako? Who am I? Sabi ng Diyos, di ba, na siya ay, kaya siya nilapitan ng Diyos actually is because of the fact na siya ang anak ng Paul Pharaoh. And ang application sa atin nun is kapag tinanong mo sarili mo who you are sa harap ng Diyos, remember, you're a friend of God kapag sumusunod ka sa utos niya. And you are, even though, kapag na-save ka, sabi ng Bible, you are an ambassador of Christ. Excuse number 2 niya, walang maniniwala sa akin. Well, actually, sabi ng Bible, merong maniniwala sa'yo. And number 2, and secondly, na alam mo lahat ng bagay, kaya kahit na hindi sila maniwala sa'yo, it's okay, right? Pero itong number 3, actually, yung parang nakakatawa talaga. Kasi if you're gonna look at verse 10, and Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. So sabi ni Moses, Lord, hindi ako speaker. Okay? And this is the reason why the ECPO servant, they are i-align sa buhay ni Moses. Kasi yun yung isa sa mga excuse nating mga followers, di ba? Lord, hindi naman ako marunong mag-speak eh. Lord, hindi ako marunong kumausap ng mga tao. Lord, nahihiya ako. Lord, I'm shy. Lord, I'm slow to speak. Right? Ang sabi ni Jesus ng Panginoon, sabi sa verse 11, and the Lord said unto him, who hath made the man's mouth? Sino ka ba naman ang gumawa ng bunganga mo? Who make it the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? So sabi ni Jesus ng Panginoon, well, sino ba gumawa ng bibig? Sino gumawa ng mga bingi, ng mga pipi, ng mga bulag, ng mga nakakakita? Di ba ako rin naman? So bakit ka magrereklamo sa akin na, Lord, hindi po ako makapagsalita? Para ba yung, for example, si Jeremiah, di ba? Yung pa sinabi niya na, I am but young. Pero sabi ni Jesus ng Panginoon that from the time na, and I'm paraphrasing, from the time na binuo ka sa sinapupunan ng nanay mo, kilala na kita.
So, wag kang magsasabi sa akin na hindi mo kaya. Okay? Kasi alam kong kaya mo. That's the point na sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah. But dito, sinasabi ni Moses, and this is a grown man. 40 years old na si Moses nung panahon na to. And sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Okay? Hindi ako public speaker, Lord. Huwag niyo akong pagsolviningin. Sabi niya, verse 12, now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. So sabi niya, sige, ako gumawa ng bibig mo, sabi ng Panginoon, so pumunta ka na doon, ako na magbibigay ng sasabihin mo. Okay? Pero naniwala ba si Moses? Sabi niya, and he said, this is Moses, verse 13, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Ano ibig sabihin niya doon? Sabi niya, sige, kasi isipin niya, di ba, nagko-conversation, sabi ng Panginoon, oh, ikaw pupunta ka doon, Lord, hindi ako marunong magsalita. Sabi ng Panginoon, hindi, sino ba gumawa ng bibig? Sino gumawa ng bulag? Di ba ako rin naman? So sige, pumunta ka doon, ako bahala sa iyo, ako sasabihin mo, ako magbibigay ng sasabihin mo. Tapos sabi ni Moses, hindi Lord, iba na yan. Wag na ako, Lord. Kasi, and I so nakakatawa to, kasi isipin nyo, verse 40, sabi doon, and the anger of the Lord was kindled against Moses. Alam niyo, maraming mga tao, the reason why, kaya ako natatawa, kasi, iniisip na maraming mga tao, oh, Lord gracious, di ba? He's the Lord of second chances, third chances, fourth chances. Pero dito, nakita nyo, sa sinasabi ni Moses, nagalit na yun Diyos sa akin. Kumbaga, parang nakulitan na siya. Kasi lahat na lang na excuses sa mundo, sinabi na ni Moses, Lord, sino ba naman ako? Lord, hindi ko kaya, walang maniniwala sa akin. Lord, hindi ako makapagsalita. So, nagalit na lang yung Diyos sa kanya. Ang sabi niya, kung hindi ka makakapagsalita, nandiyan si Aaron, maging silent partner ka niya. Right? So, I was like, di ba kapag tinignan nyo yun, ano ang excuse nating mga tao para hindi mag-soul winning? Sige nga, saka nyo sa akin sabihin na, Brother Chris, busy ako. May trabaho ako. Hindi ako makakapag-soul winning. Kasi, ganito, ganyan. May lakad ako. May ganito ako. May problema kami sa bahay. Lahat ng pwedeng excuse na gamitin, sinabi na ni Moses, at alam niyo kung anong respond ng Diyos, nagalit siya. Alam niyo kung bakit? Kasi makulit kayo. I mean, ang Diyos minsan, di ba, let's say, yeah, I agree, mahaba ang pasensya ng Diyos, pero here's the thing, merong limit din ang Diyos sa pagpapasensya, and nagalit siya. And alam niyo, sabi niya, hindi ka pa rin makakatakas. Kahit na nagalit na siya sa'yo, akala mo, di ba, kasi di ba, pag tayo nagalit, parang, sige, cut the relationship, wala nang usap-usap. Akala mo makakaligtas ka sa Diyos? Kasi kahit na magalit ka sa Diyos, okay, gagawin niya pa rin yung dapat niyang pagawa sa'yo. O sige, wag ka na magsalita, ito na lang, mag-silent partner ka na lang. And di ba sa soul winning, ano ang magiging excuse mo na, hindi ako pwede mag-soul winning, ganyan-ganyan, kasi di ako marunong, di pwede ka naman maging silent partner. Right? Pwede ka naman maging silent partner, na pwede ka naman, na meron kang kakilala, na marunong mag-soul winning, na titingnan mo lang siya, kung paano niya ginagawa yon, at yun ang dapat mong matutunan. Hindi mo kailangan magsimula ng soul winning na magaling ka na. Kasi pwede namang mahasa yun eh. Okay? Sort of like parang, di ba, when I look at this, okay, punta po kayo na Luke 14. Luke chapter 14. When I look at this part of the story of Moses, naalala ko din si Jonah eh. Di ba? Kasi if you're gonna remember Prophet Jonah, sa book of Jonah, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Sa sobrang tigas ng ulo ni Jonah, di siya pumunta sa Nineveh. Okay? Pumunta siya sa ibang lugar, and then at the same time, pinakain siya ng Diyos sa isda, sa malaking isda, para lang mapunta si Jonah sa Nineveh. And here's the thing, kung ayaw mo sumunod sa Diyos, I'm not saying na mangyayari. What I'm saying is, baka naman mamay pakain ka pa sa isla ng Diyos para mag-soul winning ka, di ba? Mas lalo namang mahirap yun. But here's the thing, okay? Ang Diyos, ang gusto ko maunawaan ninyo, na even ang Diyos, okay, meron siyang limit sa pagtanggap ng excuses. Okay? And wag natin sagarin. God is gracious, pero wag natin sagarin to the point na ang Diyos mismo nagagalit sa atin. Kasi, kahit na anong gawin nating excuse, at the end of the day, kung ang gusto ng Diyos, mangyayari pa rin siya. Okay? Tingnan nyo yung isang parable sa Luke 14. Luke 14.
Luke 14. Kasi alam niyo sa totoo lang, minsan, kaya parang nakaka-relate ako dun sa Panginoon, dun sa excuse ni Moses, kung bakit nagagalit siya. Kasi alam niyo minsan, and I'm speaking of this kasi teacher ako, number one. Okay, so nagtuturo ako. Pag nakikita ko yung mga estudyante na lahat na lang excuse, sir, kasi ganito kasi sir, ang dami namin ginagawa, kasi sir, ganito, ganyan kasi ganito, ganyan. Ano, parang, sige, ano ba gusto mong gawin natin? Okay? Parang nakakainis makinig ng mga excuses. Okay? Ewan ko sa inyo, pero ako, okay na yung mag-excuse na ng isang beses, tapos bumawi ka na lang sa susunod. Pero kung palagi na lang maririnig ko sa'yo, excuse, parang nakakairita minsan yun. Okay? I mean, hindi pala parang, talaga nakakairita yun. Na parang bang, alam mo yun, na parang, wala ka na lang ba ginawa kundi excuse. I mean, isipin mo, sa buong isang taon, talaga ba namang 365 days, ganun nangyari sa buhay mo? Na kailangan mo na lang lagi mag-excuse. Hindi ka ba binigyan ng Diyos ng katalinuhan para masolve mo yung problema mo, para magawa mo yung mga dapat na gawin mo, at magawan mo ng paraan yun. I mean, once is okay. Sorry bro, na-late ako kasi matraffic. Okay? Pero kung gagamitin mo yung matraffic dahil araw-araw na lang matraffic, hindi na yun tama. Okay? Lagi ako, sorry bro, late ako kasi matraffic. Tapos, sorry bro, nalito ako kasi traffic ko. Sorry bro, nalito ako kasi traffic. Di ba parang nakakairita? I mean, alam mo ng traffic, di ka pa umalis ng maaga. Di ba? Parang, hello? Okay? Pero, that's the same with God. Nakita natin kay Moses, ayaw niya. Tingnan niyo ito pa sa parable, Luke 14:16. And he said unto him, a certain man made a great supper and bade many, and sent his servant to at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. Alam niyo kung ano nakakainis doon sa kwento na to? Kasi pag binasa ninyo, sabi doon sa verse number 18, and they all with one consent began to make excuse. Sila mismo nag-usap-usap. I mean, imagine ninyo, no, inimbitahan ka, tapos, ay, ayaw natin pumunta, o mag-usap-usap tayo. Ito sasabihin mo, ha? O yung una, sabi niya doon, and another said, sabi doon, the first said unto him, I have brought a piece of ground, I must needs go to see it. O, bumili ako ng lupa, hindi ako makakapunta. Second, I have bought 5 yoke of oxen, verse 19, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. Verse 20, I have married a wife, and therefore I cannot come. I mean, sila mismo nag-usap, ito sasabihin mo ito sasabihin mo kaya. I mean, di ba parang nakakainis yun? Anong response ng master? Sabi doon, verse 21, so that servant came, and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry. Pansinin niyo sabi doon, na mismo yung master, and here's the thing, the master of the house doon, ang representation niya po is yung Diyos. Na siya ay nagalit because of the excuses. And here's the thing, I'm not saying na hindi ka po pwede mag-excuse, but what I'm saying is, it shows your character kapag palagi ka na lang nag-excuse. And ang purpose ng soul winning, kung magso-soul winning kayo, aalisin niyo yung mga excuses na yun eh. That is if you're serious sa pagso-soul winning, kasi gusto niyo mag-soul winning, right? Pero kung nagiging trabaho na lang or burden sa inyo or parang ayaw niyo talaga mag-soul winning, well, that will also show kasi again, mag-excuse kayo na mag-excuse. And that again shows your character. Kasi again, ang pinapakita ko sa inyo, itong mga bagay na to, itong mga excuses na to, may solution siya. At isa sa mga character building tingin ko na concepts ng soul winning is kapag nagso-soul winning ka at mahal mo ang pagso-soul winning, gagawin mo ang lahat ng paraan para makapag-soul winning ka. Kasi hindi naman siya necessarily kailangan sa isang lugar, sa isang oras, sa isang time. I'm saying na kailangan mong i-allot yung sarili mo. Pero kung, let's say for example, bigla ka na lang nagkaroon ng problema, na kunyari sa mismong araw na yun may kailangan kang gawin, pwede mo naman siyang ilipat. Right? Kaya nga ako, ang minimum ko sa sarili ko, kailangan makapag-soul winning ako ng at least, meron akong 2 araw sa isang linggo na makapag-soul winning ako. Okay? Hindi ko sinasabing linggo-linggo nagagawa ko yun. But what I'm saying is nakaalat na yun pag Wednesday and Saturday, that's allotted for soul winning. Ngayon, for example, paano yung Brother Chris pag nagkaroon ka ng pasok ng Sabado? Eh di move natin, Friday. Okay? O di kaya Sunday, okay? Or whatever. Pero yung panahon na yun, meron, again, ang commitment ko sa sarili ko is the fact na kailangan ko mag-soul winning, twice every week. Hindi ko sinasabing gawin nyo yun.
Ang pinapakita ko lang po sa inyo is the fact na kailangan consistent kayo because kailangan natin mag-soul winning. And yun yung consistency, yun yung nagbibuild kasi ng character. Okay? Yung pagiging consistent, yung pagiging persistent ninyo, yun yung nagbibuild sa inyo ng character. Napunta po kayo ng Exodus chapter 14. Exodus chapter 14. So nakita natin si Moses after the before the burning bush, bago niya makita si ang Diyos sa burning bush, he's a man full of zeal but rejected. During the burning bush, habang kaya kausap niya ang Diyos, nakita natin siya bilang isang tao na full of doubt, pero patuloy siyang ginamit ng Diyos. Pero, after the burning bush, okay, pagkatapos niya ma-meet ang Diyos, he's already a meek man that saw God's greatest miracle. Isa siyang humble na tao na nakita niya yung pinakamalalaking milagro ng Diyos. Hindi naman po kailangan nasa Exodus 14 po kayo. Pero, sabi ng Bible sa Numbers 12 verse 3, now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. So, sabi ng Bible na si Moses, siya yung pinaka-humble, very meek above all the people na nag-exist nung panahon na yon. So, kung tingin natin from time sa Exodus to Numbers, maraming pinagdaanan si Moses. Again, obviously, hindi natin pwedeng isa-isahin yung mga nangyari sa kanya. Pero kung babasahin po ninyo, maraming mga pagkakataon na uminit yung ulo niya and things like that. Okay. Pero kung titingnan ninyo, marami siyang pinagdaanan. Okay, kaya siya naging humble. Okay. Now, sabi sa Romans 5, okay, verse 1, basahin ko na po ito sa inyo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom we have access by faith unto His grace wherein ye stand, and rejoice in the hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. So, gusto ko po maunawaan po ninyo na yung trials and tribulation ni Moses, yun po yung naging dahilan kung bakit siya naging patient, ba't siya naging humble. And, you know, kapag kayo po nagso-soul winning, alam niyo merong mga pagkakataon na kayo ay susubukin ng Diyos, there's gonna be tribulation, kaya kasabi dun sa verse sa John chapter 15 that you will be purged. Okay, para magbunga kayo. And sinasabi ng Bible na yun ang magiging susi, kasi kapag hinayaan ninyo yung mga tribulation na yun, sabi ng Bible, aayusin niya yung inyong pagpapasensya, sa pamamagitan ng pagpapasensya ninyo, saka kayo magkakaroon ng experience, and saka kayo magkakaroon ng hope. Mas lalo kayo aasa sa Diyos. Okay? And kapag tayo sa soul winning, think about soul winning, kasi ang soul winning, hindi po natin nakikita yung hindi pa nakikita yung benefit or yung bunga ng soul winning even ng agad-agaran. What I mean is agad-agaran. Like, kasi di ba may mga bagay tayong ginagawa na kapag nagawa na natin, okay na, ito na, nakita ko na yung fruit ng pinagpagural ko. Pero soul winning, hindi eh. Kasi alam niyo kapag lalo na kapag nagsisimula kayo mag soul winning, hindi niyo alam, actually, kasi dadating kayo sa punto na hindi, yun lang usually ginagawa nila. Sasabihin lang nila sa akin, naniniwala ako, pero wala namang pagbabago. Talaga naman wala namang pagbabago kasi unless nag-preach ka ng repent of your sins. Okay? So, pero, kasi pinreach mo, di ba? Sinabi mo sa kanila na kahit hindi ka magbago ng buhay, pupunta ka pa rin ng langit. So, hindi mo talaga makikita yun. Kailan mo siya makikita, Brother Chris? Pag nakausap ulit yun ng ibang tao, tapos sinabi niya na pupunta siya ng langit kasi naniwala siya kay Jesus Christ. Ang question, gano'n pa siya katagal bago makausap ulit ng ibang tao? Saka walang makikita yung fruit ng labor na pinagpaguran mo. Right? Kaya nga sabi, and you can write this down, pero sabi sa Psalms 126 verse 5, they that sow in tears shall reap in joy, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing sheaves with them. So, pansinin niyo sinasabi nung verse na yun, sabi niya, he that goeth forth and weepeth, siya na umalis at nag-weep. Tapos, yun ginagawa niya, right? Pero yung promise, future, sabi niya, shall doubtless. Ibig sabihin kasi, in the future mo pa siya makikita, hindi guaranteed agad-agad na makikita mo yun.
Okay? Pero makikita mo siya. Just like Moses, kasi isipin niyo sa buhay ni Moses, ano ba yung pinaka-greatest miracle na nakita niya? I mean, if you would ask me, ang akin is yung parting of the Red Sea. Right? Pero makikita niya ba yun kapag pag hindi siya pumunta kay Pharaoh? Makikita niya ba yun kung hindi siya sumunod kay God na pumunta siya sa bayan ng Israel, kausapin niya yung bayan ng Israel and things like that? Tingnan niyo verse 30. Thus the Lord, Exodus 14:30. Kasi gusto ko makita niyo yung parallel na to, na tinitingnan ng maraming mga tao na ito yung greatest miracle ng, Old Testament, right? Kasi Red Sea yun eh. That's the only time na yung Red Sea ay nahati at maraming mga tao tinitingnan na yung milagro na yun ay napakaganda na sana maulit. Kapag, di ba, kapag yung mga tao gusto ang thinking nila, sana maulit, makita natin yung Red Sea, right? Pero parallel, sabi niya doon sa verse 30, ano yung parallel nun? Ang objective kasi nung part ng Red Sea is because of para mailigtas yung bayan ng Israel. Sabi sa verse 30, thus the Lord save Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. And Israel saw the great work which the Lord did upon the Egyptians, and the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. So, ang sabi ng Bible, na yung panahon na yon, yung pag-break ng Red Sea, ang purpose nun ay para iligtas ang bayan ng Israel so that makita ng Israel yung trabaho na yun ng Diyos, and so that matakot ang mga taga-Israel sa Diyos at manampalataya sila sa Panginoong Diyos. Okay? Dapat ang question ko sa inyo, hindi ba nakikita niyo yun kapag nagsasolve meaning kayo? That's the greatest work na pwede niyo makita in 2025. That's the greatest miracle na pwede niyo makita during the 20, na yung tao na papunta ng impyerno dahil siya ay kinausap ninyo at sinira niyo ng gospel. Hindi ba't malaking milagro yun? I mean, if you're going to ask me, mas malaking milagro yun kaysa sa parting of the Red Sea. Kasi yung tao na dapat na mag-i-expend ng eternity sa impyerno dahil binigyan mo siya ng gospel at nanampalataya siya at na blink of an eye, pupunta na siya ng langit. That's a great miracle to think about, especially kung titingnan mo sa buong buhay niya, ang inisip niya, kailangan niyang gumawa ng mabuti para pumunta ng langit. And then suddenly, at just a blink of an eye, automatically pupunta siya ng langit just because he believes. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Right? And so, again, ang pinapakita ko po sa inyo dito is, merong paghihirap. Yes, merong may pagluha, may pag-iyak, may pagdudusa sa pagsusolve winning. Pero alam niyo hindi niyo ma-appreciate yung biyaya ng Diyos na yung isang tao na dapat pupunta ng impyerno, mapupunta na siya kung hindi niyo susubukan mag-solve winning. I mean, di ba lagi nyo kinakanta yung I love to tell the story? Bakit? Di ba sabi pa nga doon sa kanta na mas maganda pa ulit-ulit natin na sinasabi yung kwento na. Bakit? Kasi na-appreciate natin yung awa ng Diyos sa buhay natin. Ewan ko sa inyo, pero pag ako nag-solve meaning, nakikita ko na ganyan din ako dati. Papunta ako ng impyerno. Kaya nare-remind kayo, kaya alam niyo kapag backslider kayo, ang gawin niyo mag-solve meaning kayo. Hindi ako naniniwala, Brother Chris, baka kasalanan ako, hindi ako nagsisimba, blah, blah, blah. Mag-solve winning ka. Alam niyo bakit? Kasi pag nag-solve winning ka, okay, maaalala mo na yung Diyos ang nagbayad ng kasalanan mo na tinalikuran mo, unfortunately. Pero, I mean, di ba, na ang Diyos naawa sa'yo, niligtas ka, and sa pamamagitan lang nun, ikaw pupunta ng langit. Alam mo yun yung cure eh. Kaya nga sabi ni David, di ba? Restore unto me the joy of my salvation. Kasi nag-backslide siya nung inano niya nagkaroon siya ng relationship with Bathsheba, nag-backslide siya. And sabi ni David, restore unto me the joy of salvation, and I will teach people thy way. I will teach, hindi ko masyadong memorize yung verse, pero sabi doon, natuturuan niya yung mga makakasalanan sa tamang daan papunta sa langit. Bakit? Kasi importante yung joy eh. Importante yung joy. At doon lang natin maalala yun kapag tayo ay nagsusolve winning. Last place, pupunta kayo ng John chapter 15. John chapter 15. Pabilis lang po to. So ngayon alam nyo na kailangan nyo mag-solve winning. Nakita natin si Moses na kaya siya great
prophet kasi may pinagdaanan siyang mga bagay. Nung una, di ba, nung una, masigasig siya, pero nireject siya ng Diyos. Natutunan niya kung paano mag-handle ng rejection. Nagkaroon siya ng maraming mga doubts, pero patuloy siyang ginamit ng Diyos. At nung siya ay naging humble, nakita niya yung mga milagro ng Diyos sa buhay niya. And dapat, kung gusto niyo maranasan yun, I mean, just go soul winning, right? Kasi, ito yung reminder sa atin in John 15. Tingnan yung verse 3. Sabi doon, "Now ye are clean through the word, which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. But if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you." Verse 8, "Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples." Ano yung sinasabi ni Jesus Christ? Na para ma-please ninyo yung Diyos, actually, hindi sapat na gumagawa kayo ng mabuti. Okay? I mean, yeah, given, kapag gumagawa kayo ng mabuti, in a sense na tumutulong kayo sa mahirap or something like that, okay, natutuwa ang Diyos. Yeah, okay, I agree. Pero, sabi ng Bible, mas napupuri ninyo yung Diyos, paano kapag kayo daw ay nagiging mabunga. So, here's the thing, kung gusto natin maging ma-please ang Diyos, mag-glorify ang Diyos sa Verity Baptist Church dito sa Cavite, let's bear much fruit. Yun yung challenge kasi we have to bear much fruit. In order for us to be glorified. Kaya ang Diyos hindi nag-glorify sa mga maraming Baptist churches, sa maraming mga Christian churches. Bakit? Kasi they don't bring forth much fruit. I mean, let's face it, may soul winning ba sila? At kung may soul winning man sila, gaano ba kadaming soul winning ginagawa nila? Bakit ang Diyos glorified sa Verity Baptist Church Manila? Kasi tingnan mo naman yung soul winning nila. Okay, kulang na lang. I mean, di ba? Almost every day. And I'm not saying na kailangan natin tapatan yon. But what I'm saying is that we as a church dito sa Cavite should have a goal, should have a vision that we ourselves, we should also bear fruit. And here's the thing, hindi ko po kaya na ako lang yun. Okay? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, let's build our character through soul winning. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa araw po ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We pray, Lord God, na tulungan niyo po kami, Lord God, na patuloy po manalig sa inyo, Panginoon. Help us, Lord, to depend on you, Panginoon, so that we can bear much fruit, Lord God. Help us, Lord, to build our character through soul winning. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga imperfections po namin, Panginoon. Patuloy po kami mag-lean towards sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan niyo po sa patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pumakasalan. Christ name I pray. Amen.